Development and Welfare Bureau ay inaatasan na manguna sa lingguhang pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Ang nasabing pagtataas ay sisimulan sa pag-awit ng lupang hinirang na pangungunahan ng Lyceum of the Philippines Coral sa saliw ng banda ng Maynila. Agad namang susundan ang awit panalangin ng LPU Coral. Sabay-sabay na pagbukas ng panunumpa sa watawat ng Pilipinas sa panguna ni Ginoong Aquilino Rivera. Awit ng Maynila sa pagkanta ng LPU Coral. Panata ng Bagong Pilipinas sa panguna ni MYDC Minority Floor Leader Binibini Luis Arroyo mula sa Action Youth Manila. At hingo ng Bagong Pilipinas sa awit ng LPU Coral. Itaas po natin ating kanang kamay sa hawak ng pluma. Ako'y Pilipino,
Buong katapang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasakisa, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo, ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.
tatawagan natin ang OIC Director ng Manila Youth Development and Welfare Bureau, MX John Daniel M. Lino. Magandang umaga po sa ating lahat. Espesyal po na pagbubugay sa ating minamahal na Yorme, Francisco Isko Moreno Domagoso, Vice Mayor Angela Lake Chi Atienza, Secretary to the Mayor Manuel Letlet Sercal, City Administrator Attorney Wardy Quintos, Chief Cesar Chavez, mga kapwa ko department heads, mga minamahal na konsihal at sa lahat ng mga kawani ng gobyerno na kasama natin ngayon. Karangalan po ng Youth Development and Welfare Bureau na magsilbing host ng ating flag raising ceremony ngayong araw. Sa harap ng ating mga pinuno at kapwa-kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila, hayaan po ninyong ibahagi ko ang ilan sa mga patuloy naming isinusulong para sa kabataang Manilenyo. Matagumpay pong naipatupad ng Manila Youth Development and Welfare Bureau ang MYORP or Manila Youth Organization Registration Program, isa sa aming mga flagship projects. Sa kasalukuyan, may mahigit 1,000 youth organizations po tayo na bahagi nito na dati ay 23 lamang. Ito ay patunay na buhay, aktibo at handang makiisa ang kabataan sa pag-unlad ng ating lungsod. Pinangunahan din ng Youth Bureau ang mga sangguniang kabataan mandatory training sa iba't ibang bahagi ng Maynila, isang mahalagang hakbang upang ihanda ang ating mga batang leader sa responsableng pamumuno. Kasabay nito, patuloy ang aming suporta sa mga inisyatibo ng SK Federation ng Maynila sa pamumuno ng napakagaling na konsihala Juliana Rayan at Ibay mula sa sports, health, digital literacy hanggang sa mga makabuluhang diskurso para sa kabataan. Masaya rin po namin ibinabalita sa inyo na ang ating Special Drug Education Center sa Bitas, Tondo ay kasalukuyang inaayos upang maging mas ligtas at makabuluhang espasyo para sa edukasyon at paghubog ng ating mga out-of-school youth. At kakapakailan lamang, ginawaran ng ating tanggapan bilang Most Outstanding Local Youth Development Office sa buong Pilipinas, isang karangalan po para sa buong Maynila. Kinikilala rin po natin ang presensya ng ating mga Manila Youth Development Council, sila ang tinig ng organisadong kabataan sa ating lungsod. Kayo po ang patunay na ang kabataan ay hindi lamang kinabukasan, kundi katuwang sa kasalukuyan. Maraming salamat din po sa ating mga performing arts group mula sa Lyceum of the Philippines University, Manila. Ang inyong mga talento ay sumasalamin sa galing ng Batang Maynila. At sa diwa ng pagkakaisa at pagmamalaki, buong puso po namin ipinapahayag na kaisa ang Manila Youth Development and Welfare Bureau sa Manila Summer Pride. Ngayong darating na April 25, sama-sama po nating ipagdiwang ang pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay at ang malayang pagpapahayag ng bawat isa. Sapagkat ang tunay na lakas ng Batang Maynila ay nagmumula sa pagtanggap at pagmamahal sa bawat kulay ng ating komunidad. Ngunit sa gitna ng ating mga tagumpay na kinakaharap rin po natin ang mas malaking hamon, mga global na krisis na nakakaapekto sa ating ekonomiya, kalikasan at kinabukasan. Sa ganitong panahon, higit kailanman kailangan po natin ang lakas, talino at malasakit ng mga kabataan. Kaya sa ating mga kabataan, sangguniang kabataan, youth organizations, at mga bawat batang Maynila, ang panawagan ay malinaw. Tayo po ang manguna. Tayo ang maging boses ng pagbabago, tagapagtaguyod ng katotohanan at katuwang sa paglikha ng solusyon. Hindi sapat na tayo ay manood lamang, kundi ang kabataan ay dapat kumilos. Dahil sa bawat hamon ng mundo, dala natin ang bagong pag-asa, ang tapang magbago at ang paninindigan para sa mga inklusibo at makataong lipunan. Muli maraming salamat po sa patuloy na suporta, Mayor Isko Moreno, Vice Chi at buong pamahalaang lungsod para sa ating mga kabataan. Makakaasa po kayo na ang Youth Development and Welfare Bureau ay patuloy na magsisilbi at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa kabataang Manilenyo. Sa puntong ito, isang karangalan po, pinapakilala sa inyo ang ating minamahal na punong lungsod ng Maynila, ang pinakamagaling, pinakamasipag at napakapoging Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso.
Maraming salamat, Director Lino, at ang ating mga kabataan na naglilingkod sa bayan, sa Youth Bureau. Palakpakan natin sila. Nung hindi po ko napupuyat, ganun po ang boses ko, katulad ng mga taga-Laysi. Puyat lang ako. Kaya pag pupuyat, tigilan niya. Makakasira ng singing career niya. Kaya po napasayaw na lang akong dying inside. Hi! Good morning! Isang linggo na naman na ating tatahakin para makapaglingkod sa taong bayan. At malugod kong ipakilala sa inyo ang bago nating District Director ng Manila Police District, General Santiago. Kaya palakpakan natin. Kaya General, ang ganda ng way naman sa iyo ng mga negosyante ng Maynila. Ito yung mga motor natin, pangkalawit ng Colonges sa Maynila. Para patuloy na dito kayo yung Chibu staff. Sumama na Chibu. Ayan po si General Santiago. At I'm proud to say and I'm happy for him that the former District Director of Manila Police District is now sent to be a Regional Director in Region 7 sa bandang ano yan, Cesar, Cebu. Cebu yan, malaki yun. Isa sa mga premiadong rehiyon na destinasyon ng isang pulis bilang pinuno ng rehiyon. Kaya to General Abad and your team, thank you very much for your service to the people of Manila, and welcome on behalf of the people of Manila, General Santiago here to lead our strong, brave, and respectful men and women uniformed personnel of Manila Police District. Welcome, General Santiago. Isang linggo ng paglilingkod, ngunit binabati tayo ng Lunes ng positibo sapagkat wala pong tigil ang pagtulong ng mga negosyante sa lungsod. Kagabi po, noong Sabado ng gabi, hapon, I received a text at may tutulong na naman sa atin sa lungsod ng Maynila. I'm just excited to share it to you because kilala natin yung organisasyon na yun. Sila po ay siguro in the coming days may announce natin. Tutulong muli ang Federation, the FFCCII will help again the City of Manila in the coming days. But today, natutuwa naman po ko, isa sa malalaking taxpayer ng City of Manila, particularly sa Tondo, Maynila. Bata pa ako, bodega na po yung lugar na yun. Ito po ay sa Velasquez area. Nakaramdam po sila ng mabilis na tulong ng pamahalaan sa kanilang negosyo. At nagkaroon sila ng kapanatagan muli, or what you call certainty in doing business in the City of Manila. At ngayon, palalawigin pa nila ang paghahanap buhay sa lungsod, which will provide more jobs for the people of Tondo in that geography or place of business ng mga negosyante ito. Sa tuwa po nila, sa sobrang tuwa nila, tumulong pa sa Maynila. Nasa harapan ninyo ang 20 units of NMAX from First Tondo Complex Association. Regalo nila sa atin yan. Nausog nalawayan ko. Natutuwa naman ako sapagkat ito ay magagamit. Pasigip ng pasigip ang mundo ng mga Colonges dito dahil yung motor nila mahinang uri. Yung motor ng pulis, pambardagulan ho ito, itong NMAX. I think marami sa inyo dito nakamotor. Nakaparada ho kayo dyan sa Caroseros. Talagang very specific yung request kong brand
and power two-wheel vehicle that can be utilized by our men and women, uniformed personnel of Manila Police District. To President Hazel Melon, Vice President Flores Pua, and Mr. Edward Tiyok, and board members of the association on behalf of the people of Manila, thank you very much, sir. Palakpakan natin ng First Condo Complex Association. No Biyernes, si Director Padilla ng Manila Health Department tumanggap din ang donation sa Rotary para sa NICU. Yung anong tawag dito? Ventilator. IN na dalawang machine. Thank you very much, Grace. Ito, Mr. Tio, at 10 ng iyong mga kasama, sana sa Mayo mabasa kayo ng ulan. Dumami pa kayo. To Green Cycle Innovation, donated by Green Cycle Innovation Inc., Jose Andres Rueda, CEO, Troy Serapica, COO. Sila po ay nag-donate ng Comprehensive Wastewater Treatment and Environmental Compliance Program of the City of Manila valued at 3 million pesos and offered no cost to the city government. Thank you very much. Ito po ay pilot project na gagawin within 16 days at natutuwa po tayo. Tayo po ang una nilang sasampulan ng bioremediation wastewater treatment technology sa ating Manila's public market, Paco Market and Dagonoy Market. Thank you very much, Mr. Jose Andres Rueda and Troy Serapica. Generica Drugstore. I'd like to acknowledge Ezekiel Salcedo, Public Relations and Communication Manager, Generica Drugstore. Sila po nag-donate 27,610 pieces of various medicine. Padilla, paldo na naman ang mga health center mo. Marami silang donation. Yan po yung lagi kong sinasabi. Sabi sa inyo, kapag iniwas ninyo ang inyong sarili sa pakikihalubilo, sa pamumulitika nang wala pang panahon ng politika, ay mas maraming tao ang gaganahan na makiisa o mag-participate, tumulong sa ating pamahalaan para sa paglingkuran ng ating mamamayan. Kaya po, talaga naman ay taus-puso po ang ating pasasalamat. Si Congressman Leandro Leviste gave us 4,000 bags of 25 kilos of rice. Yun, kita ninyo, nasa kabilang ilog yun. Hindi ba ikalulugod nating mga taga-Maynila? So basta tayo, ulit-ulitin ko. Kalimutan nyo na yung mga politiko. Yung politika, pinakikinabangan lang ng politiko. Ang mahalaga yung kapakinabangan ng tao. May panahon para doon. Pagkatapos noon, kasaglit na panahon lang yun. Pinakamatagal lang, 90 dias. Pagka-local naman, 45 dias lang. O tapos na ang politika. Pag may nanalo na, oras na ng paglilingkod sa bayan. Hindi paglilingkod sa kapwa politika. Kaya sana manaig sa inyo. Dahil kung may iilang pa dyan na hindi pa naka-move on, good luck sa inyo. Basta kami, naka-move on na kami. Tingnan nyo nga yun. Taas nga kamay, may mga asawa dito. Kasi may asawa. Puro kayo binata. May asawa. O kita nyo, naka-move on kayo. Di ba na broken heart din kayo nung araw? Then you found the right one. Di ba? Ganun lang. You have to move on fast because the world moves fast. Time will go on with or without you. Yeah?
will continue to go on and the clock will continue to tick. Whether kasama ka doon o hindi. Kaya sa inyong lahat, Diyos ko, magnilay-nilay kayo. Kaya pag toxic yung kasama mo, yung katabi mong lamesa, toxic. Nako, mag-CR-CR ka muna. Layuan mo ang mga toxic na tao because naalala ko si Mr. Orense, teacher ko no, sa Mario, sa Araling Panlipunan. Teacher ko yun. Meron siya sinabi na hanggang ngayon, tumatak sa akin. Every nyo grade 4 pa lang ako noon. Nabang malay ko sa pamalaan. No? Inong araw, tinuturo, Ministry of Trade. Lahat ng ministry yata nun, kabisado ko eh. Doon dahil sa Reader's Digest, at saka may binabasa kami na parang magazine, binibigay ng papa. But meron siya sinabi, tao daw, yung mabisa sa tao, ang influensya kung ano ang nasa paligid. Eh kung toxic, mabisa rin na toxic ang buhay. Kaya, yun, iingatan ninyo. Iingatan nyo lagi ang inyong environment. Sa loob ng bahay, sa komunidad, o sa lugar na ating pinagtatrabaho. Good vibes lang. Basta tayo taga Maynila, don't worry. Chill lang tayo. Two joints. At nais ko rin recognize Paco Health Center for Service Render. Joselito M. Mendoza, Dr. President, Philippine College Surgeons. Diyan ba sila? Edric Lim, MD, President, Philippine Society of Pediatric Surgeons. Alfred Lasala, MD, President, Philippine Society of General Surgeons. Jeffrey Geronimo Domino, MD, President, Philippine Society of General Surgeons, Metro Manila Chapter. Ruel Azores, MD, Board of Regents, Philippine College of Surgeons. Roderick Casis, MD, President, Philippine College of Surgeons, Metro Manila Chapter. Thank you very much sa inyo. At bilang panghuli sa ating babatiin na bumisita sa atin, sana all pastors, walker, recognized by the Guinness World Record. Mabilis maglakad. Kailangan din mabilis kumilos talaga. Lito de Veterbo. Ayun. So ba yun? Arigato din sa lahat. Lito de Veterbo. Parang ang bagal mo maglakad. Taas na si War! Pare. Oh, thank you. Oh, talaga? Pasensya ka na, yung English ko, good only for 5 minutes. Oh. After that, finish or not finish, you pass your paper. But we are very proud of you. He is a 55-year-old. Mukha lang po siya 54. Siya po ang holder ng Guinness Record Holder and Leave No Trace or LNT Level 2 Instructor. 55-year-old mountaineer walked the length of the country from Maira-Ira Point in Pagudpod, Ilocos Norte to Tinaca Point in Clan Sarangani Province. Ang hinamon
Sa tanggalan ng komite. Grabe to, no? It took him, the journey took him 147 days, 1 hour, 39 minutes, and 53 seconds, earning him this extraordinary record. Sana all. Yung may mga rayuma dyan, at saka natawag yung gout. Yan, si city administrator, puro gout yan. Si Wardy. Ito, Wardy, oh. Big to lang ang ito, saka kadla. Ayos na. Kasama niya si Lisette Vizcara, level 1 instructor. Yan, hi Lisette. Joan Quintos ng Adam University Faculty and LNT Level 1. Yo, Level 1 instructor. Rain Lay Peruna and Cherry Jean Rosal, former presidents of Mountaineering and Exploration Society of Adamson University. Sumama kayo sa ko. John Michael Clarence Abando, Red Cross Youth President 2020. Palakpakan natin siya. Si Lito, at 55 years old, can be an inspiration to each and every one of us. Ian, Lucial Ian Nieva. Negative. Nawa talaga ng talaga ko siya. But we are really proud of you. You being a Filipino, creating such pride for the country and us as Filipinos, holding such uniqueness. Keep it up. And to your team, congratulations. Next time daw, sasama talaga si Ian. Again, today, we will continue to deliver the 10 kilos biyayang bigas para sa Maynila na binigay ng Office of the President Ferdinand Bongbong Marcos. This is 80,000 individuals will benefit from this in the next 6 months. Kaya meron yata napabalita yung binigay ni Leandro Lebiste na 25 kilos, ni-repack daw natin na 10 kilo. Tulong din sa mga logo talaga ito, walang magawa sa buhay. Napaka-toxic nito mga ito. Hindi ko totoo yun kasi una-una hindi magkakasa yun sa 80,000. But I am grateful to Mr. Leandro Lebiste para maisip niya Maynila. At mo si Jay, de la Puente, ang ngiti hanggang tenga. Nakinabang. BHW, BNW. BNS, sorry, BNS. You have to give it to the guy. But that is far different from what the President gave us, and I'm grateful to it. Anything na kapakinabangan nyo. Hindi ako magdadala. Kahit sinong tao, kahit sinong taong darating dito, basta kapakinabangan ng Tagalungsod. Mauna muna kayo bago ang politika ko. Yung politika ko, sa 28 pa yun. But for now, I am obliged to fulfill and perform my obligation, duties, and responsibilities to 2 million Manileños. That is my job. And we will continue today to deliver to the working class. At sisiguraduhin ko, kayong mga nakikinig dito, matitikman nyo din yon. Sigurado ako, dahil kasama kayo sa listahan. Listahan ng maliligtas. Bambi, gusto mong maligtas?
magpatala ka. But I'm really happy, despite of all our challenges, may mga mabubuting tao. Brilliant, tumanggap tayo ng 5 milyong flip card para sa ating mga rider. Tapos kinakantahan ka ng magagaling na taga-Lyceum. Kita nyo naman. Kaya sometimes sa buhay, bilang panghuli, mainit ka naman. With all the problems in your life, in our life, marami tayong hinahanap, marami tayong pinapangarap. Minsan natutupad, minsan hindi. Minsan napoprostrate ka na. Gusto niyo yung sumaya? Saan kamay ng gusto sumaya? Gusto sumaya? Promise. I'll teach you one trick. A very simple one. And I think you know it already. But sometimes it's good to remind you. Magpasalamat tayo kung ano meron tayo ngayon sa harapan natin. When you start and learning how to appreciate things, wala ka nang hahanapin pa. Yung ibang pinangarap dumating ng pusa, bonus na lang. You will be a happier person. I'm telling you this because I've done it. Sinisir ko lang sa inyo. Kaya pag ako'y nalulungkot, ang iniisip ko na lang sa sarili ko, nung araw nga, kinakain ko tira ng tao sa basurahan. Sinong gustong kumain ng tira ng tao sa basurahan? Ang masarap naman, Jollibee. Chicken Joy sa umaga, Chicken Joy sa tanghali, Chicken Joy sa hapon. Pagdating ng alas 3, meron pa akong champ. That's why I'm really happy seeing these challenges in our lives na maswerte nga po eh. Sino bang mag-aakala na ang basurero pwede maging mayor ng Maynila? Yeah. That's why I'm sharing you some things. I think alam niya naman yun. Kaya lang minsan, parang magulang ba? Alam mo yung nanay natin minsan makulit. Yung tatay natin makulit. Pinapaalala sa atin. Pero sa totoo, kahit na kinikipit palikat natin yung pala, pero sa totoo, tama yung nanay ko. Tama yung tatay ko. Learn how to appreciate things and be grateful about it. Your health, whatever and wherever you are, I think you will be a happier person or individual. The good thing, I've been saying this over and over again, and I will not stop saying this. The best thing that we have today is we were given an opportunity to be of service to our people. Namnamin yun. Namnamin yun. So, sino gusto sumaya? Ikaw ba gusto mo talaga sumaya? Senior na. Gusto ko talaga, nakuha nga ako. Date ko na ba si Jess? Ay, view na raw, nagbo-volunteer. At least, may experience na. Ikaw ba may experience? Ikaw ba may experience na? Sa buhay. Huwag kang maganon. Masama yan, baka hindi nila maintindihan. Ikaw pata, malisyoso ka talaga. Good morning! Okay, mag-iingat kayo ha. At ang wish ko ngayong linggo, bigyan kayo ng Panginoon Diyos ng malusog na pangangatawan. Mag-iingat kayo at mainit. Minom kayo ng maraming tubig. Ha? Iingat niyo ang sarili ninyo dahil mamaya, pagdating ng alas 5, lagay niyong isa sa puso at sa isip, may nag-aabang sa inyong mahal mo sa buhay. Kaya kailangan niyong pag-ingatan ng inyong sarili. Muli, pagpalain nawa kayo ng buhay. Happy Monday! Maraming salamat. Manila! God first. Thank you.